kay kamaysa na kadagiti Hudyo ken Hentil. Babaen iti papatay na, rineban na iti pader, ana magsina ken panag binusor kadagitoy at tao. Winaswas na iti lintag kadagiti Hudyo, abuklen dagiti bilin iak alalagaan den tapno kadagitoy dua apuli, Hudyo ken Hentil, parasuanan na iti baro apuli, ti tattao, babaen iti panakipang kaysada ken kuana, tapno ipasdek na ti kapya, babaen iti papatay ni krus, iti krus, pinukaw ni Kristo, ti gurang gurada ken pinagkaykaysana kadagitoy dua apuli ti maysa abagi, ket inakapyana iti Diyos, imay ni Kristo anang ngisaba iti naimbag adamag ti kapya kadagiti amin at tao. Kadakay ahintil nga adayo iti Diyos ken kadagiti Hudyo nga asideg ken kuana. Gapu ken Kristo nabalintay amin a umisideg iti ama Hudyo man wenno Hentil. Babaen iti maymaysa nga espiritu. Ngarod, saan kayon agagad naet wenno sangsangaili, agkakaililan kayon kadagiti tattao iti Diyos. Kamkamengen kayon iti pamilya ti Diyos, nabangon kayo met iti rabaw ti pundasyon nga impasdek kadagiti apostoles ken dagiti profeta. Ket ni Kristo a mismo iti kangrungan na pasuli. Isu ti kamkamang iti entero a patakder ken parang ay na akas maysa a templo a nasantuan iti Apo. Iti panakikaysa ken kuana may kamang kayo met agraman dagiti dadduma iti kabangon iti maysa balay pagtaingan iti espiritu ti Dios. Agyaman tayo iti Dios. Iti siaw ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Agtakder tayo iti panakaibasa ti nasantuan nga Ebanghelyo. Ti Ebanghelyo segun ken San Marcos. Pagbalik ng mga apostles, kinuwento nila kay Jesus ang mga ginawa at tinuro nila. Dinagsa si Jesus ng sobrang daming tao. Halos di na makakain sina Jesus at mga disciples niya. Kaya sabi ni Jesus, pumunta tayo sa di mataong lugar para makapagpahinga naman kayo. Sumakay sila sa bangka at umalis para pumunta sa isang lugar kung saan pwede na sila lang. Pero maraming taong nakakita sa pag-alis nila at nakilala sila. Alam nila kung saan pupunta si Jesus, kaya patakbong umalis ang mga tao mula sa mga bayan nila at inunahan si Jesus at ang mga disciples doon sa lugar na yon. Pagbaba ni Jesus mula sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Naawa siya sa kanila dahil para silang mga tupa na walang shepherd. So tinuruan sila ni Jesus ng maraming bagay. Nung nakatawid na sila sa lake, dumating sila sa bayan ng Genesaret at doon nila tinaling ang bangka. Pagbaba nila, nakilala agad ang mga tao si Jesus. Kaya pinagkalat nila sa buong lugar na nandun siya. At kahit saan nila mabalitaan nandun si Jesus, dinadala nila doon yung mga may sakit na nakahiga sa banig. Kahit saan siya pumunta, sa mga barangay, sa mga bayan, at sa mga bukid, nilalabas ng mga taong mga may sakit para dalhin sa Kanya. Nagmamakawa ang mga tao sa Kanya na ipahawak kahit nalaylayan lang na damit niya. At gumagaling nga lahat ng humawak sa damit ni Jesus. Mga kapatid, ang Ebanghelyo nating Panginoon. Madayaw ka, o Apo Hesus Kristo. Daggan tayo mataw, Apo, kakabsat, iti mensahe iti kanta nga iturong iti Naxio MC Choir.
Thank you, choir. People need the Lord. Good morning. Hopefully, maliwanag ako dyan. Hanggang ngayon, di ko alam kung ano yung sa sermon ko. Yung New Testament reading ba? Yung sa Ephesians or sa Gospel? Hindi, biro lang. Friends, pansinin nga po natin yung ating pagbasa sa umagang ito. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Sa mundong ito, Mike, ayun. Sa mundong ito na ginagalawan natin, ang daming mga pangyayari, ang daming mga ganap. Yun. Tulad nun, gusto ng ating mikropono na magpahinga. Ang daming ganap. At ang dami nating mga ginagawa. Sa dami nating ginagawa, minsan, halos di na natin alam kung ano ang uunahin natin. This world is so busy. Busy tayo. Ako nga lang, nitong nakarang linggo, Lunes, day off ko sana, kaya lang, nandyan ako sa opisina. Dahil maraming dapat gawin. And then, buti na lang, dumating si Nanay Maring. Kahit sandali kahit isa't kalating oras, nakapagpahinga ng konti. Martes, Miyerkules, maghapon doon sa headquarters. United Methodist Headquarters. Bakit? Isa ako sa mga napili na upang sa ganun gawin yung program plan ng ating Central Conference o ng ating simbahan dito sa Pilipinas para sa 2024 hanggang 2028. Programa yun ng simbahan natin sa buong Pilipinas. That's the program planning of our Central Conference for 2024 to 2028. Hanggang mga alas 6 ng gabi yun. Huwebes, well, Miyerkules ng gabi, meron pa. So anong oras na tayo nakauwi? Mag-aalas 10 na. Noong Miyerkules. Huwebes, maaga ulit. Bakit? Kailangan kong bumalik sa headquarters para sa pagpupulong naman kung ano ang magiging itsura o struktura ng ating simbahan dito sa Pilipinas beginning 2025 or 2026. Pag naaprubahan na ang worldwide regionalization. Tapos ako pa ang ginawang chairperson ng komite na magre-review sa ating Book of Discipline at magpropose ng bagong Book of Discipline. Yung ganito kakapal, kailangan kong i-review tapos pangunahan yung diskusyon kung paano at gawin yung bagong Book of Discipline ng Pilipinas. Huwebes yun. Kaya Martes, Miyerkules, Huwebes, nasa headquarters ako buong araw. Biyernes, birthday, office hours hanggang alas 11, birthday hanggang alas 2, 11 to 2. Alas 2, visitation hanggang alas 5. Pagbalik dito, visitation alas 6 na, mag-alas 6 na,
lumarga ulit papunta sa Burol doon sa Quezon Avenue. Pasado 9:00 na tayo nakauwi, Ate Marlene, no? Biyernes. Sabado kahapon, 7:00, lumarga papunta sa National Bible Quiz at diretso sa after lunch, mga 2:00 na, nung natapos, diretso naman ako sa Board of Discipleship meeting ng annual conference. 5:00 nung mga 4:00 na nung nakabalik kami dito sa office, 5:00 naman kahapon, lumarga kami, punta kami sa Pasig City General Hospital. Bakit? Kasi po kahapon ng umaga, nabunggo yung isa sa ating mga security guard. Si Kuya Rally. Critical pong sitwasyon niya. Kaya pinuntahan namin upang magpaabot ng paunang tulong at maipanalangin. Doon siya sa emergency room. Pasado 10:00 na kami nakauwi, kagabi. Now, in the midst of the busyness of this world, sa gitna ng dami ng mga ginagawa natin, minsan, sabi natin, wala na tayong pahinga. Yung ating gospel reading ngayon, dito natin maririnig si Jesus na sinabihan niya yung kanyang mga alagad na, halik kayo, samahan niyo ko, pumunta tayo sa lugar na hindi matao at nang sa ganon ay tayo'y makapagpahinga. Come, let us go to a place where there are no people so that we may have rest. Pagkatapos ng mahabang araw, pagkatapos ng napakaraming ginawa si Jesus at kanyang mga alagad, take note, before our gospel reading today, yung Mark chapter 6, before yung gospel reading natin, makikita natin, isinugo ni Jesus yung kanyang mga alagad upang magmisyon. At pumunta nga sila, at nang bumalik sila, nag-report sila na marami silang mga napagaling, nangaral sila. Batid ni Jesus na pagod na yung mga alagad. Pati siya, ramdam na niya yung pagod. Kaya't pagkatapos ng buong maghapon na pagtuturo at pagpapagaling, sinabi niya yung kanyang mga alagad, halik kayo, punta tayo sa lugar na walang katao-tao, doon tayo magpahinga. Friends, the Lord Himself recognized that we need to take some time to rest. Ang Panginoon mismo ang siyang nagsabi na kailangan nating magpahinga. Have a break. Have a KitKat. Commercial yun, ano? Have a break. Kailangan nating paminsan-minsan tumigil sa ating maraming ginagawa at magkaroon ng panahon ng kapahingahan. Maingay mga bumbero kasi may sunog dyan sa Quiapo kanina madaling araw pa. Paglabas ko kaninang umaga, ang taas pa ng usok, maitim na usok. Panalangin natin yung area na yan. Siyempre, wag natin kalimutan isama sa panalangin si Kuya Rally. At pati na rin magbigay ng tulong kahit magkano lang ating makakayanan. Siguro mamaya, pagkatapos ng ating offering, magbigay tayo ng special offering pa para tulong natin sa Kanya. Okay, so balik tayo sa ating lesson. The Lord Jesus recognized the need for us to have rest. Magpahinga.
Pero sa paanong paraan tayo dapat magpahinga? Yung iba, meron naman. They take some time to have rest and recreation. Rest and recreation. Ang mga ministerial team and staff, we allot 3 days and 2 nights every year para sa rest and recreation. Kasi kinikilala namin, ako mismo kinikilala ko na, sa isang taon, kailangan ng mga staff natin, kailangan ng ministerial team natin na magkaroon ng break. Yung kalimutan muna lahat ng mga ginagawa dito sa simbahan. Kaya't sabi ko, kapag lalabas tayo, dun tayo sa lugar na kung saan, hindi tayo magluluto. Hindi tayo maghuhugas. Para saan pat lumabas tayo kung tayo rin lang gagawa ng mga yan. Lalong-lalo na sina Ate Tess, sina Ian at Richie. Yun ang ginagawa nila everyday dito sa simbahan. Lalabas, ganun din gagawin nila. Kaya sabi ko, no. Doon tayo sa lugar na kung saan feeling natin tayo yung mga amo. Feeling natin tayo yung mga boss. So, once a year, we take a break, 3 days and 2 nights. We take a break. Pero mga kapatid, hindi po sapat yun. In 365 days, 3 days is not enough. Ang Panginoon mismo nagsabi, come and let us rest for a while. Ang Diyos nga mismo, pagkatapos niyang lalangin ang lahat sa 6 na araw, He reserved 1 day to rest. Sa lumang tipan pa lang, sa Book of Genesis pa lang, kinilala na ng Diyos ang pangangailangan ng pamamahinga. However, if we look at our life, kung titingnan natin ang ating buhay ngayon, mga kapatid, sinusunod ba natin ang sinasabi ng Diyos? Sinusunod ba natin ang sinabi ni Jesus na tayo'y magkaroon ng kapahingahan? At times, hindi. Well, nakaupo nga lang tayo sa ating bahay. Yung iba, nakaupo nga lang sa kanilang bahay, pero ang utak naman ay hindi pinapahinga. Bakit? Wala nilang ibang iniisip kundi, paano kaya? Paano kaya? Grabe naman to. Matatapos na naman araw, saan kaya ako kukuha ng iluluto? Saan? Pasukan na naman, saan kaya ako kukuha ng pang-tuition ng anak ko? Darating na naman si Judith. Andiyan naman yung bill ng kuryente, telepono, internet, tubig. Andiyan na naman si Judith. Yung credit card, yung loan. Nakaupo nga lang pero utak naman kung saan-saan nakakarating. Hindi talaga nakapagpapahinga. So the rest that the Lord wants us to have is not just physical rest, but also emotionally, mentally, and spiritually. Kabuuan ang gusto ng Panginoon. Minsan sabi ko, nung ako'y nasa Puno UMC, edi ako yung admin doon, 5 taon na admin pastor ko doon. May praise night.
Every other month, may praise night kasi kami noon. Ano yun? Gabi ng Biyernes yan, praise and worship. Praise and prayer. Lahat imbitado, pati taga-ibang simbahan imbitado. Ito yung proposal ng mga kabataan ngayon sa atin. Na every other week ay may praise night sila. Friday night din yun. Ngayon, kami mga pastor at diakonisa, we will minister to people. Sa simula ng praise night, tatayo kami sa harap at lahat ng mga gustong magpa-pray over, lahat ng mga gustong humingi ng panalangin, lalapit sa amin. Nakapila sila dyan. Eh di, ipapatong namin kami namin, ipapanalangin namin sila. Eh sabi ko, isang gabi, sabi ko sa in charge ng prayer ministry, ate, gusto kong maging ordinaryong worshiper lang ngayong gabi. Ayokong mag-minister ngayong gabi. Gusto ko, maranasan ko naman yung ako'y sumasamba lang. Hindi ako pastor. Kasi, wala na lang kami ibang ginawa. Wala na lang ibang kung ginawa, kundi ako yung pastor. Kahit na hindi ako yung in charge sa worship service, dahil ako yung pastor, o ako yung pastor, di kaya ako yung admin, syempre nandun ako, kailangan kong mag-assist. O di kaya tatawagin ako para mag-minister, manalangin, gumawa ng trabaho ng pastor. Pero sa gabi yun, sabi ko, ate, gusto kong maging ordinaryong miyembro lang, ordinaryong worshiper lang. Sige po, pastor, sabi naman ng in charge sa prayer ministry. Eh di, sa simula, yung mga kapwa ko pastor at yung diakonisa nandun at ibang prayer leaders nandun na, nakatayo na sa harap. Pinagpe-pray na lang lahat ng mga lumalapit. Pero may isang kabataang lalaki, nung pinagpe-pray siya, maya-maya, ganun na siya. Sinasapian pala. Natapos na yung prayer time, nagsimula na yung praise and worship, pero yung binatang yun, andun pa. Pinalibutan na ng mga prayer warriors, pati yung kapwa ko, kasama kong pastor at yung diakonisa, nandun na, pinagpe-pray siya. Pero, nagwawala. Sinabihan ko yung mga kasama ko, ibaba nyo na lang, dalhin nyo siya sa prayer room. E di, inasisan ng mga kalalakihan, dinala siya sa prayer room. Ako, akala ko naman, okay na. Balik ako sa ordinaryong worshiper. After 30 minutes, tinawag ako, Pastor, kailangan ka namin. Sabi ko, Lord, akala ko ba magpapahinga ako? Akala ko ba magpapahinga ako? Eh di, wala ko nagawa. Bumaba ako. Tumulong ako sa pag-cast out doon sa sinasapian. Nalaman namin, tinanong ko, anong pangalan mo? Di siya sumagot. Anong kailangan mo sa lalaking ito, sa binatang ito? Ang sagot niya, akin siya. Kapareho nung nangyari sa isang OFW na nansap dito. Yun ang sagot niya, akin siya. At ang lalim at ang tapang. Base na base talaga. Parang galing sa ilalim ng lupa. Asan si Wesley? Si Wesley, ang galing ng bass niyan eh. At napakalakas. After an hour, praise God, napalaya siya. Napalaya siya. Okay. Yung supposed to be pamamahinga ko, naantala.
Bakit? Dahil kailangan eh. Kailangan. Pero balik tayo sa pamamahinga. Babalikan natin yung ganong sitwasyon. May ganong sitwasyon din sa buhay ni Jesus ng mga alagad eh. Okay, friends, how can we find rest? How can we rest in Christ? How can we rest in God? Sabi ko kanina, the Lord wants us not just only physical rest. The Lord wants us to experience emotional rest. So, physical rest, emotional rest, mental rest, spiritual rest as well. Paano? Tumigil muna tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Let us take some time to rest physically. Sa dami ng mga ginagawa natin, the Lord wants us to stop. Even for a moment. Sabi ko nga ako, guilty dito. Noon nga nasa Baguio ako, kahit na tapos ng office work, dala-dala ko yung laptop. Andun, after dinner, nakapos ang laptop, gumagawa ng liturgy, sermon, Bible studies, at paperworks. Bata pa si JC noon, magti 3 years old pa lang siya noon. Sabi niya, Daddy, bakit mo ginagawang opisina ang bahay? Yung batang yun, wala pa siyang 3 years old, pero yun ang sinasabi sa akin. Hanggang pati yung PPR chair mismo ng Baguio, sabi niya, Pastor, napansin namin, parang wala ka nang ginagawang iba, kundi puro simbahan, magpahinga ka muna. I-date mo naman si Ruth. I-date mo naman si Ruth. Sabi ko, paano yun? Ang daming dapat tapusin dito sa simbahan. Huwag mong isipin yun, magpahinga ka. Nire-require nga ako ng PPR ng Baguio noon na i-avail yung 15 days leave sa kalahating taon and another 15 days leave for the next second half or for the second half of the year. Sabi ko, pwede bang minsanan na lang? Avail ko na lang straight 1 month wala ako. Ay, hindi naman pwede, Pastor, sabi ng PPR. So, we need to stop for a while from all the things that we do in this life. We need to take some time to rest. Physically, ang ating pong katawan, hindi po makina, hindi bakal. Pati nga makina, napapagod eh. Katawan pa natin kaya. Laking pasalamat ko sa council natin. Bakit? Kasi nakita nila yung resulta nung schedule natin last year. Ako may hawak sa Ilocano, ako may hawak sa traditional. 7:30 to 9 or 9:15 yung Ilocano, 9:30 to 11 yung traditional service. Minsan wala pang 10 minutes na pahinga, magre-resume na ako sa worship sa sunod na service. Nakita nila na doon lagi ako nagkakasakit. Kasi physically, the spirit is willing but the flesh is weak. Kaya sabi nila, Pastor, ngayon, sabi nila, dahil ikaw pa rin may hawak sa 2 services na magkasunod, agahan natin Ilocano, 7 o'clock. 7 to 8:30. 8:15 na. And then, yung traditional or Tagalog English, 10 o'clock. So you have more than an hour of rest. Yun nga, praise God, may pahinga. Yun nga lang, kahit na sabi nga nila, sa oras na yan, na pagkatapos ng Ilocano service, huwag kang magtuturo ng Sunday school, huwag kang makipag-meet sa sinong tao, ilock mo yung office. Magpahinga ka. Minsan, hindi. May nagbe-message na,
Sabado pa lang, Pastor, pwede pa tayo mag-meet pagkatapos ng Ilocano service. May pag-usapan na po tayo mahalaga. Alam nga naman na hindi pwede. Sagot ko. Pero at least, our church council has tried to find a way for your pastor to find some time to rest. So, rest physically. Have a break. Hindi po tayo bakal. Hindi po tayo makina. Napapagod po katawan natin. Secondly, rest mentally. Yung sinasabi ko kanina, kalimutan mo na yung mga stress. Kahit na nakaupo lang tayo, ang iniisip natin, ako paano na kaya? Ilang oras na lang, Lord. Lutuan na naman ang hapunan. Wala pa kaming hapunan. Ano kayong lulutuin ko? Saan kayo kukuha? Saan kaya ako kukuha ng iluluto? Sa kaiisip nyo, di nyo namamalayan, mayroon palang ibinibigay ang Panginoon sa inyo eh. Mentally, emotionally, have a rest. Paano? Instead of thinking the busyness of this world, instead of thinking the stressors in your life, think of how you can develop your relationship with Jesus. Siya na nagsabing, "Come unto me, all you who are weary and heavy laden. Take my yoke upon me, and I will give you rest." Ang problema, hindi natin dinadala sa Panginoon lahat ng mga suliranin natin, lahat ng mga bumabagabag sa ating isipan at sa ating puso, lahat ng mga problema natin, kung kaya't din natin nasusumpungan yung kapahingahan na kanyang sinasabi at pangako sa atin. Tanong, paano ko dadalhin yon sa Panginoon? Napakasimple po. Sabi ng isang obispo, isang matandang obispo, na laging kinokot ngayon, why worry when you can pray? Bakit ka mag-alala kung kaya mo na manalangin? Sabi ng isang himno, "Oh, what peace we often forfeit, oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer." Take it to the Lord in prayer. Release your minds from all the stressors, from all stress. Center your mind to Jesus. Pray. Alam niyo mga kapatid, pagod man ako physically, pero pagdating ko sa bahay, pagdating ko sa kama, paghiga ko, I try to release and to forget all those stress and stressors in life. I go to God in prayer. At etong maganda, sabi ng iba, hindi maganda itong karansan na to, pero para sa akin, it's very relaxing and very resting. Habang pinapalaya ko ang aking sarili, ang aking isipan sa maraming mga problema, ako'y nakikipag-usap sa Panginoon, ako'y nananalangin hanggang sa di ko namamalayan, tulog na pala ako. Hindi na ako nakapag-amen. Hindi na ako nakapag-good night sa Panginoon. Pero para sa akin, that's relaxing, that's very resting. Pinapahinga ako ng Panginoon. The Lord is allowing me to rest. The Lord is allowing me to rest. Sa halip na isipin hanggang gabing-gabi yung problema,
Manalangin na lang tayo. Hanggang sa, dahil nakikipag-usap tayo sa Panginoon, di natin namamalayan, sinasabi na ng Panginoon, sige anak, magpahinga ka. Nandito lang ako. Habang kausap mo ko, magpahinga ka. Kinabukasan, ang sarap ng pakiramdam. May panibagong lakas upang harapin ang panibagong hamon. Ituloy ang hamon. Rest in God. Rest in Jesus. Take more time to pray. Not some time. Take more time to pray. Have more time with Jesus. Have more time with God. Huwag kung sino-sino. At huwag kung ano. Yung iba kasi, gabi na nga, nakahiga na nga, katabi na nga si Mr., katabi na nga si Mrs., ang hawak-hawak, cellphone. May mga guilty ba dyan? Enjoy the company of your loved ones. Sa bagay, pati ako guilty din eh. Kaya ako nasasabi to kasi ganun din kami. Pero pag ganun ang nararanasan namin, naku, kinaumagahan, ang bigat ng pakiramdam. Parang hindi ako nakapagpahinga. Gigising ako, parang ang hirap bumangon. Parang pagod pa rin ako. Kaya gustong-gusto ko yung habang ako'y nananalangin patutulugin ako ng Panginoon. So, rest physically, rest mentally and emotionally, and yun din ang rest spiritually. Allow Jesus to give you that sought after rest. Yung hinihingi mong kapayapaan, yung hinihingi mong kapahingahan, hayaan mong ibigay niya sa iyo yan. May iba naman, gusto, nagpapahinga na lang. Yun naman ang hindi tama. Yung iba, all work and no play. All work and no rest. Nung nasa college of education ako, sabi ng aking psychology teacher, always remember this. All work and no play makes John a dull boy. Pero problema naman yung iba, Teacher Leia, have some time to rest. Ang problema ng iba, puro rest. Tinatago nila yung katamaran nila sa pamigitan ng, sabi ng Panginoon, kailangang magpahinga eh. Take more time to pray. Naku, dasal na lang ng dasal, panalangin na lang panalangin. Hindi na gumagawa. Our belief, our faith in God, in Jesus, accompanied with enough rest, should also be accompanied with sufficient action. Dapat naman nakikita na tayo'y gumagawa upang sa ganun ay masasabi natin na kailangan nating magpahinga. So, balance dapat ang mga to. There should be balance in this. Except when emergency comes. Ito yung karanasan ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, halik kayo, punta tayo sa lugar na walang katao-tao at magpahinga. Naglayag sila. Ang siste, itong mga tao, nakita nila kung saan, natansya nila kung saan pupunta si na Jesus. Tumakbo sila. Naunahan pa nga nila si na Jesus. Pagdating ni na Jesus sa lugar na kung saan sana sila magpapahinga,
Andun na yung maraming tao, andun na, dala-dala na rin nila yung mga may sakit sa kanila. Nagulat si Jesus at yung mga alagad. Kala ko ba magpapahinga kami? Tanong siguro mga alagad, bakit ang daming tao dito? Sa halip na magpahinga, dahil maraming taong nandun, maraming nangangailangan ng kagalingan, maraming nangangailangan ng makarinig ng salita ng Diyos. Jesus started to teach, the disciples started to minister, and Jesus started to heal. Ito yung sinasabi ko kanina. Yes, we need to rest. However, if situation calls for it, let's set aside that allotted time for rest and continue the work. Continue the work. Kung emergency, kailangan gawin. Gaya ng sinabi ko kanina, mula Lunes hanggang kahapon, diretso. Actually, hindi lang ako, pati kasama ko mga pastor diakonisa. Sabado pa lang, may dumating na yung binurol dito. Inilibing ng Huwebes. So, salitan yung mga pastor sa pagkakandak ng nightly services. Actually, nung Friday, inang umaga, meron na namang namatay. Kaya't mamayang gabi, si Pastor Edgar, siya munang pupunta sa Santa Maria, Bulacan para magkandak ng service. Bukas naman ng gabi, ako. Lunes yun eh, day off ko yun eh. Pero, situation calls for it. Pastor Sani naman sa libing. Martes ng umaga. No, kagaya ng ginawa ni Jesus, na kailangan sana lang magpahinga pero nadat na nila maraming taong nangangailangan, He started to teach and to heal. Kagaya ng kwento ko kanina, yung gusto kong maging ordinary worshiper lang, pero nung tinawag ako dahil hindi napapalayas yung demonyong sumapi sa isang kabataan, kailangan kong pumunta at tumulong sa kanila para palayasin yung sumaping demonyo. Kahit nasabi ko, gusto kong magpahinga. Friends, wag naman sana nating gawing dahilan yung, day off ko. Nakaschedule akong magbakasyon. Nakaschedule akong magpahinga. Pero kung kailangan nila tayo, let us make ourselves available for people and for God. Gaya mamaya, may committee meeting, a scholarship committee, ang loading ministry. Ang inaasahan lang sa atin ang magsimba lang. Pero, let us extend our time for Jesus, for the Lord, by attending other ministries of the church. Pag Sabado, dapat panahon na para sa ating pamilya at para sa ating sarili, pero may pagkakataon na kailangan tayo dito sa simbahan. May practice ang choir. Pero wag naman sana nating gamitin lahat ng mga upang sabihin, makaligtan natin ang gawain natin sa tahanan. Ako, ganyan karansan ko noon eh. Nung kabataan ako, active na active ako sa simbahan. Hanggang nagagalit ang nanay ko. Bakit? Parehong rason. Hindi na ako nakakapaglaba. Hindi ko na natutulungan sa paglalaba, sa paglilinis sa bahay, gawaing bahay, wala na. Pagkagaling sa eskwela, diretso sa church. Uwi, gabi na. Nagagalit talaga ang mga magulang namin dun. Balance. Pero mga kapatid, again, kahit na ganun mga sinasabi ko, let us always remember what Jesus said. Come with me
and take some rest. We need physical rest. We need mental rest. We need emotional rest. We need spiritual rest. How? Find rest in Jesus. Go to Him. Surrender to Him all your worries in life. Everything that bothers you. Pray. Have more time to pray. Allow Him to give you rest. And with that, matutupad yung sinabi ni Jesus, halika. Halika sa akin at magpahinga. Hindi po ito yung RIP, ha? Go to Jesus and rest for a while. Good morning, friends. God bless us all. Daytoy mo titi panawin di panangkaypay kadagiti sagsagot, awagak dagiti mangurnong kadagiti daton, ni Bering Samson, Aurora Samson, Aisa Samson. Narito, Panginoon, ang aming mga alay, magalak ka nawa sa amin dahil sa mga ito. Pinagkakalob namin ang bahagi lamang ng mga pinagkalob mo sa amin. Gamitin mo mga tupang sa ganon ay lalo pang may payag yung pangalan at kadakilaan sa lahat ng dako. Gamitin mo ang mga tupang sa ganon ay mas marami pang makakilala sa iyo. Basbasan mo mga anak mo na nagkalob sa mga to. Patuloy nawa nilang matanggap ang siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Mga kapatid, habang kinakanta natin ang ating hymn of discipleship, ibigay po natin ang ating special offering para sa tulong natin kay kapatid na Rally na ngayon ay nasa critical na kondisyon.
pagkararag tayo. Wen o Kristo, denggam dagiti kararag mi, denggam dagiti asog mi, denggam dagiti pakikaasi mi. Ispala na kami, pakawanan na kami, tulungan na kami, agasan na kam kadi. Itad mo, dagiti kasapulan mi itinaldaw. Salakniban na kami. Kristo, aming Panginoon, pakinggan po ang aming mga panalangin. Kaawaan mo po kami. Tulungan kami, ingatan kami, protektahan kami, pagalingin kami sa anumang sakit na nararamdaman. Iligtas po kami. Iligtas mo po kami. Sa oras na to, Panginoon, naritong mga kapatid na to na nakaluhod sa iyong harapan. Ganon din yung mga nasa kanilang mga upuan at mga tahanan. Di ko man patid, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan sa inyo. Subalit, kayo ang siya nakakalam sa mga ito. Kung kaya't kasama ko sa paglapit sa mga to sa iyo, pakinggan sila, Jesus. Pakinggan sila, O Ama. Pakinggan sila, O Banal na Diwa. Tugunin ang kanilang mga kahilingan sa inyo. I-bless mo lahat ng kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang pamilya. I-restore mo ang magandang relasyon sa loob ng tahanan. I-restore mo ang magandang relasyon sa mga magkakaibigan, sa lipunan, sa opisina, sa trabaho. I-restore mo lalo-lalo na ang magandang relasyon sa iyo. Lumalapit din ako, Panginoon, para sa hanap buhay at kabuhayan, negosyo ng mga anak na ito, mga kaibigan, mga kapatid na ito. Gawin mo sila matagumpay at patuloy na matagumpay. Ipagkalob mo sa kanila, O Jesus, ang breakthrough. Breakthrough upon breakthrough. Sa buhay, negosyo, pinansya, pamilya, trabaho. Ganon din, Jesus. Ako'y nagsusumamo. Ipagkalob mong kagalingan sa masakit na nararamdaman, lalo-lalo na ngayon. Ipagkalob mo ang iyong awa kay kapatid na Rally na nasa critical na kondisyon, nasa ospital dahil sa aksidente hanggang sa oras na ito. Ipagkalob mo ang iyong awa sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Ganon din sa lahat ng mga nangangailangan na kagalingan. Muli, nagmamakawa po ko sa inyo, nagsusumamo. Ipagkalob mong kagalingan sa kanila. Sa ngalan mo, Jesus, ito aming panalangin pagsamo. Amen at amen. Asim man
Sabi ni Jesus, halika, halika sa akin, at ang masumpungan mong kapahingahan, halika, sumama ka sa akin, at ikay magpahinga. Lapit po tayo kay Jesus, at nang tanggapin nating kapahingahan na kanyang pangako, lapit tayo sa kanya, at tanggapin natin ang kapayapaan na galing sa kanya. At sa ating paglapit, tanggapin din natin ang biyaya. Pwede po bang ipatong natin ang ating kamay sa nasa tabi natin and release the blessing? I-release natin ang bendisyon sa kanila sa pamamagitan ng the blessing song. Bendición de Dios ipinakit ka para burnaiten at pamilya. Di masakbayan, tawiran na sa tuwan, bendición iti Diyos sana eterna. Tunggal mapan ka, pamibig ko mati puso, bendisyon di ako. Di bendisyon di Diyos eterna anak mo, para puna eterna tapapo. Di masakbayan, tawiran na sa tuwan, bendisyon iti Diyos ka na eterna. Dinagantama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen.